Gaano ba katotoo na ayon sa ibang mga Bible scholars na ang reliyong Romano-Katoliko ay nasulat na sa Biblia? Gayon din kung ano ang magiging role nito sa ating panahon at sa mga huling araw? Ngayon ang tanong, paano nila nabuo ang theory na ito? Ito ba ay biblical? Kaya samahan niyo ako sa loob ng 21 episodes sa pag-aaral natin kung gaano ba kabiblikal ito. Sa tulong ng Diyos at sa banal na Espiritu, himay-himayin natin ang pag-aaral na ito. Kumusta? Itong iyong lingkod, Bradwindel Talibong, muling magkasama ninyo sa pagkakataong ito. At may nag-request sa atin na kung maari daw, sagutin natin itong nakakatakot na paninira. Nag-message sa atin si Sis Angel Amoma, dyan sa Japan. At sabi niya na kung maari daw ay... Sabi dito, hello bro Windel, baka pwede mo itapik sa live mo. Maraming maliligaw itong vlogger na ito. 2,700 views na siya. Lalo na yung mga Katoliko na kulang ang kalaman. Salamat bro. So, request to ni Sis Angel Amuma. Hello Sis Angel. Diyan sa Japan. So, ating sasagutin, nakakatakot na paninira. Pero ibuking natin mga kapatid. Dahil gumagamit siya ng aklat ni Ralph Woodrow. At iyon talaga ang ginagamit na parang pangalawang Biblia sa mga anti-Katoliko laban sa simbahang Katoliko. Pero alam nyo ba, o baka ngayon lang ninyo nalaman, na si Ralph Woodrow ay kaniyang may inilabas siya na pahayag kaugnay sa naturang aklat. Opisyal pinablis talaga niya. Binawi niya ang nakasulat sa kaniyang aklat. Ulitin ko ha, na ginamit nitong anti-Katoliko yung aklat na Babylon Mystery Religion by Ralph Woodrow. Alam nyo, binawi na ni Ralph Woodrow. May inilabas siya sa kanyang website na yung akusasyon niya sa laban sa simbahang Katoliko ay binawi niya. Pero ginagamit ito ng Iglesia ni Cristo, Seventh-day Adventist, lalo na sa Saksi ni Jehovah laban sa simbahang Katoliko. Napansin nyo ba mga kapatid? Ang Satanic Church, di yan binanata ng Iglesia ni Cristo, ng Seventh-day Adventist, ng Saksi ni Jehovah. Sila nagkaisa sa simbahang Katoliko. Di ba? Ang Islam, na yung mga balik Islam, grabe ang banat sa pananampalataya ng Kristyanismo. Pero yung Seventh-day Adventist, yung grupo ng Iglesia ni Cristo, grupo ng Saksi ni Jehovah, di din binanatan nila. Katoliko talaga ang kanilang binanatan. Bakit? Dahil alam niyo na, ang Katoliko ay nasa katotohanan, tunay na iglesia. At Juan 8:44, si Satanas ay ama ng kasinungalingan, kaya galit ang lahat ng mga sinungaling sa tunay na iglesia dahil dala niya ang katotohanan. Ito ang ating tatalakayin, isa-isahin natin, himay-himayin din natin. Baka sa narrator nito ay di pa niya alam na nag-recount na, binawi na sa author yung aklat na kaniyang isinulat laban sa simbahang Katoliko. Kung alaman niya, pero patuloy niyang ginagamit
para sa paninira ng simbahang Katoliko, ibig sabihin, isa lang ang dahilan. Nagbulag-bulagan para makahikayat ng mga inosenteng miyembro na kaanib sa simbahang Katoliko. Tatalakayin natin ito. Kasi umalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming? Muli, ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong. Makasama ninyo sa pagkakataong ito. At para sa ating mga suking taga-subaybay, inanyayahan natin bilang suporta sa ating channel. Ngayon, huwag niyong kalimutang i-like ang ating video, i-share ninyo sa mga kapwa Katoliko. At inanyayahan natin mag-subscribe, mga bago pa lang, at pindutin ang bell button, mag-comment at i-share ninyo. Kumusta sa lahat nating mga suking taga-subaybay? Welcome po. At isa-isahin po natin, sasagutin po natin. Nasa comment section pala si Sis Angel Amuma. No? Si Sandra Sanchez, Danilo Bermijo, dyan sa General Santos City, Serek, Marisa Macahilos, si Jewel Elo. May channel din ito. Ang galing ito mag-drawing. No? Jewel Tabuena. No? Si Arne Acabasag, si Rick, si Marieta Kundis from Antique, si Anuli Moriti, si kapatid na Angel Amuma, magandang hapon Bro Win, at sa lahat ng mga taga-subaybay, salamat Bro Win. No, request mo ito na sasagutin natin. Si Rick, mag-like po tayo mga kapatid. Thanks. Salamat po. Si Robin Barobias, magandang araw Bro Windel from KSA. Hello, kumusta kapatid? Si Renaldo Sumuok, si Janet Isminian, at si Danilo Senior Sumanting, diyan sa Davao del Norte, Panabo, Davao del Norte. Sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay, si G. Duni Pipito, diyan sa New Zealand, na nagsubaybay sa atin sa Facebook, no? At sa lahat na mga kapatid natin na sumusubaybay, una, di po natin layunin na saktan ang damdamin sa mga kapatid natin sa ibayong pananampalataya. Pero dapat sagutin natin itong mga propaganda nila laban sa atin. Dahil alam nyo, ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. So mapansin ninyo, Katoliko lang talaga ang pinagtutulong-tulungan. Kahit sa Satanic Church, ang kanilang tuligsa laban sa pananampalatayang Katoliko, Katoliko talaga, no? Si kapatid na Maria Beatriz Indol, hello, kumusta kayo dyan sa Surigao? Si kapatid na Enrico Jr. Kapunihan, dahilan, during sa temptation of Jesus said to Satan, sambahin mo ang Ginoo nga imong Diyos. Nilakaw ang yawa o gibiyaan si Jesus. Ingon mahitabo sa simbahan nga iyang gitukod. Primero pa, si Marilo Kayupin, kumusta, Igsoong Wendell, at sa lahat natin mga kapatid. So, nanyayahan ko kayo, i-share ninyo sa mga kapwa nating Katoliko dahil ito'y common na atake, request ni Sis Angel. Ito, common ito na tuligsa sa mga anti-Katoliko. Nakasulat ito sa aklat mismo ni Ralph Woodrow, no?
Pero alam nyo ba mga kapatid, o baka ngayon lang ninyo nalaman yan, na okay ra, kaadyo bro Windel, no? Salamat sa Diyos. So, baka ngayon lang ninyo nalaman na itong paboritong aklat na mga anti-katoliko laban sa simbahang katoliko na ang may akda ay si Ralph Woodrow, ay kanya nang nerekant ang kanyang pahayag laban sa simbahang katoliko at nagka-publish yan sa kanyang website. No? Ating sisilipin dahil ito ang ginagamit na document. At tandaan niyo, si Ralph Woodrow ay isang born again. So ang born again, itong mga Seventh-day Adventist, Iglesia ni Cristo, nangungupya sa theory ha, it needs to be proven sa born again. Okay. Ito ang ipinadala na video ni Sis Angel Amoma. Maraming salamat po. Sige, sasagutin natin punto por punto. Gaano ba katotoo na ayon sa ibang mga Bible scholars na Una, dito ang kanyang introduction, gaano ba katotoo na ayon sa mga Bible scholars, mga plural. Pero pansinin ninyo na sa kanyang narration dito mga kapatid, kahit sinabi niya na sabi ng mga Bible scholars, ni isa sa sinabi niyang Bible scholars ay di niya binanggit. Bakit? Dahil alam nyo, wala naman talagang Bible scholar na nagsabi na ang simbahang katoliko ay siyang katuparan sa tinatawag na Babylonia. At yon ang dahilan kung bakit yung binasa niyang aklat at ginawa niyang referensya na ang may akda ay si Ralph Woodrow ay binawi na. Matagal ng panahon binawi. Nakapublish yan sa kanyang website at sisilipin natin mamaya ang website mga kapatid. Tuloy natin. ang reliyong Romano-Katoliko ay nasulat na sa Biblia? Gayon din kung ano ang ito'y kontradiksyon mga kapatid dahil kadalasan sa mga anti-katoliko sasabihin nila na hindi sila maniniwala sa simbahang katoliko dahil ang katoliko di na basa, di makikita sa Biblia. Pero sabi niya, ang Iglesia Katolika ay nasusulat na sa Biblia. Una, baka alam niya na dito mga kapatid na may Protestant na tinatawag na paraphrased Bible na mabasa ang Catholic. Saan ba yan mabasa natin ang Catholic? Ito mga kapatid, silipin natin. Sa Juan Kapitulo 10, versikulo 16, ito ang mabasa natin. Pansinin ninyo, mga mahal na kapatid. And besides the Jews, I have chosen people among the Gentiles. Then I must call and gather to me. The Jews and Gentiles shall be one Catholic church. Under me, their only universal head and shepherd. Ito po ang salin dahil gusto nila letra por letra na mabasa sa Biblia. At meron pang iba pang mabasa natin, mga mahal na kapatid. Ituloy muna natin. Magiging role nito sa ating panahon at sa mga huling araw? Ngayon ang tanong, paano nila nabuo ang theory na ito? So paano umano nabuo nila ang theory na ito? So, kung sasabihin mong theory, ibig sabihin na ang pinagbatayan niya, theory, it needs to be proven, hindi facts. Theory lang. Buti alam niya. Pero ang tanong,
Kung ginagamit niya ang aklat ni Ralph Wodrow na ang pamagat Babylon Mystery Religion, dahil ito talaga ang kanyang ginagamit at binanggit, alam ba niya, no? Alam ba niya na yung, sandali, may nabasa ako din, no? At kung merong isang pari sa nakasaksi, ano yan? Sige, mamaya na. Mandiriga Lela. Katoliko ako, pero di ako maniniwala sa Roman Catholic practices. Kasama na ang Rebulto Santo Pope, ang Roman Empire, ang nagpapako kay Jesus. Sila din ang pumamatay sa tunay na Catholics. Yun, kapatid, so ibig sabihin, ikaw ay lagyan talaga ng tinatawag na, ano yun, tinatawag na virus galing sa ibang pananampalataya. Mahirap po, kapatid, kung ang batayan mo ay story, hindi yung history. Bakit? Una, kung kaya naalala ko talaga yung kwento na may isang manok na ang itlog ng pato ay siya mismo ang hanggang nabiak na ito, sumusunod sa kanya yung mga maliliit na pato. So akala nila yung manok talaga ay kanilang ina. Pero yung mga maliliit na mga pato na sumusunod, mga kapatid, sa manok, nang nakita nila ang ilog, o doon, lumalangoy, lumilitaw ang kanilang pagiging pato. Ganon din ang mga nag-claim na sila'y Catholic, pero lilitaw ang pagka-anti-Catholic dahil nakabatay sa tinatawag na story, hindi yung history. Bakit? Una, sino bang pinipersecute sa Roman Empire before the conversion of Emperor Constantine? Tapusin ninyo ito dahil pupuntahan natin. Pero sisilipin natin para di tayo nagbatay sa story versus history. Europe Before Modern Times by O'Brien, page 181. Ito ang mabasa natin. The principal reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. The Roman government oppressed the people and ruled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. The Christians would not adore the state as supreme on all things, would not accept the emperor as God. So kita nyo, sino na Kristiyano ang inuusig sa Roman Empire before the conversion of Emperor Constantine? Batay sa history, the Catholic Church. Ang Katolikong simbahan. Wala pa kasi protestante sa panahon ni Emperador Cesar Nero. No? Wala pa. Ang protestante ay lumabas lang kailan? Sa taong 1521, 1522, doon ang pagkatatag ni Martin Luther sa Lutheran Church. So tuloy natin, mga kapatid, itong anti-Catholic. Ito ba ay biblical? Kaya samahan niyo ako sa loob ng 21 episodes sa pag-aaral natin. So may mga 21. Sa channel na ito, ang Katoliko talaga ang binanatan. Di ba kayo nagtaka? Halimbawa, may Islam, grabe ang banat nila sa simbahang Katoliko at sa mga Kristiyano. Pero, Iglesia ni Manalo, Seventh-day Adventist, di talaga nila tinitira ang Islam. Bakit? Dahil pareho silang tatag lamang ng tao. Ang Islam tatag ni Muhammad, 622. No? So, pero napansin ninyo na ang banat sa iba't ibang sikta, mga kapatid, sa simbahang Katoliko, mula sa Santo Papa
hanggang sa mga miyembro. Di nyo marinig na may mga anti-katolikong binanata nila ang nagtatag sa simbahang katoliko. Di ba? Napansin nyo? Bakit? Dahil pag inaatake nila ang nagtatag sa simbahang katoliko, mapilitan talaga sila sa pag research sa history laban kontra sa history. At kung tingnan nila ang history, mga kapatid, abay, magugulat talaga sila. Bakit? Halimbawa, Glorier Encyclopedia Volume 5, page 106, anong sabi? Catholic Church, Greek Catholicos Universal, term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed with outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. Dagdag pa, the New Webster's Dictionary, International Edition, page 155. Catholic, the original Christian church before the schism between the East and West. The Roman or the Western church after the schism and before Reformation. Dagdag pa, sa Encyclopedia of the World Religions, page 392, Roman Catholicism is universal in two senses. It extends around the globe, and more important, it sees itself as the proper bearer of the universal Christian tradition. It is called Roman because it considers the Bishop of Rome to be the supreme leader of Christianity. For much the past, the history of Catholicism is the history of Christianity. Ito pa, dagdag pa mga kapatid sa kasaysayan. New American Dash Encyclopedia, page 267. Catholic Church, the community of Christian believers, a society founded by Christ. It is one, holy, Catholic, and apostolic. Kaya dito mapansin ninyo na ang mga anti-Catholic, di talaga nila inaatake yung nagtatag sa simbahang katoliko. No? Bakit? Dahil kung kanilang tutuligsain ang nagtatag sa simbahang katoliko, mapilitan sila sa pag-research sa mga history versus sa kanilang history. Tuloy natin. Kung gaano ba kabiblikal ito, sa tulong ng Diyos at sa banal na Espiritu, himay-himayin natin ang pag-aaral na ito. So, himay-himayin daw sa tulong ng Diyos at sa tulong ng Espiritu. Sino kaya nga na Diyos? Bakit? Dahil ang demonyo ay Diyos din sa buong sanlibutan. Bakit ang demonyo ay Diyos sa buong sanlibutan? Maraming mga tao na pumipili sa gawain ng demonyo. Halimbawa, yung pagyakap sa siktang mali, yung pagyakap sa ibang pananampalataya, malinaw yan ang sinabi sa 2 Korinto Kapitulo 11, versikulo 12 hanggang 15. Gawa yan ng demonyo at tinatawag yan na Antikristo sa unang Juan 2:18-19. Lalo na ang mga humihiwalay sa pananampalataya. Bakit? Ang ginamit niyang referensya, nagiging diferensya, ang aklat ni Ralph Woodrow. Imposible naman kung ang vlogger na ito, mga kapatid, ay di niya alam na ang aklat na Babylon Mystery Religion written by Ralph Woodrow ay klarong-klaro, ipakita natin mamaya, nasa kanyang website na yan. Ano po ba ang makita niyo dyan sa website? Alam niyo ba kung ano ang makita, mga kapatid? Dyan mismo sa website ni Ralph Woodrow. Ang kaniyang pagbawi sa pahayag sa kanyang banat sa pananampalataya ng simbahang katoliko, binawi niya. Pero ginamit pa rin ng mga anti-katoliko. See? Imposible kung hindi sila updated. Kung updated man, pilit talagang ginagamit at nagbulag-bulagan lang kahit binawi na. Tuloy natin.
presentation ito mga kapatid ay nangangamoy talaga ng presentation ng Seventh-day Adventist, no? Yun talaga ang banat na mga Seventh-day Adventist sa pananampalataya ng Simbahang Katoliko. Pero sasagutin natin sila. Ito ang channel, The Bride of Christ TV. The Bride of Christ TV, at sinabi niya sa Biblia daw umano, yung Bride of Christ, yung ang babae. Babae na binanggit sa Biblia. At yun ay iglesia. At yung iglesia na yan ay magiging Babylonia. O pagkatapos, The Bride of Christ TV, di, magiging Babylonia sila. No? Iyon ang laman sa kanyang pagtalakay dito mga kapatid. Okay, ituloy natin. Ang kanilang pagtalakay batay sa request na sasagutin daw natin. Ayan. Unang episode niya ito ang panimulang mga relihiyong pagano daw. Ang pinagmulan. Disclaimer lamang po. So may disclaimer siya. Ang layunin ng pag-aaral na ito ay hindi po para husgahan ang mga tao na nagsisimba sa Romano Katoliko, kundi dalhin ang Pilipinas sa kalayaan. Kalayaan mula sa mahigit 500 taong pagkaalipin natin mga Pilipino na hindi natin alam na mali pala ang relasyon natin sa Diyos. So dito pa lang sa kanyang disclaimer ay nagsusuwaga na. Kaya anong uri ng espiritu ang kanyang binabanggit dito na tutulong sa kanya sa presentasyon? Bakit? Una, malinaw naman ang sinabi niya, hindi natin layunin na husgahan ang mga nagsisimba sa Simbahang Katoliko. Pero sinabi niya na mahigit 500 taon na ang mga Pilipino ay nadaya sa pag-anib nito. Iyon po ba? Di ba yan paghusga? Ano ba talaga, kuya? So, tuloy natin mga kapatid. Dahil sa tinuturo ng simbahan na ito. Yan. Nadaya dahil sa tinuturo ng simbahang ito. Una, kung nadaya man ang lahat dahil sa tinuturo ng simbahang ito, bahagi sa turo ng simbahang ito at idiniklara, because we are not Bible alone as Catholic, idiniklara ng simbahang Katoliko yung kalendaryo, Gregorian calendar, ecclesiastical calendar. Kung nadaya man dahil Bible alone kayo, at ang Katoliko ay maliban sa Biblia, merong teaching authority, magisterium. At bunga ng magisterium ay isa na yung kalendaryo. Ang tanong, bakit kayong ibang sikta nangungupya nito? Pangalawa, kung nadaya kayo, di po ba sino ba ang nagpangalan na pangalanan itong Pilipinas at magiging Pilipino? Di po ba ang pagiging Pilipinas at Pilipino ay nanggaling mismo sa Katolikong pananampalataya dahil yun ay hari ng Espanya na ipinangalan. Kung nadaya ang sino mang mga Pilipino, imungkahi na lang natin nitong mga ibang sikta, magpalit na kayo, huwag na kayong magpatawag na Pilipino. Di po ba? Okay, tuloy natin, mga kapatid. Kaya kung bukas lang po sana ang ating unawa at hindi sarado ang pag-iisip, ipagpapatuloy mo ang pag-aaral sa videong ito. Kaya i-share ninyo ito sa mga kapwa Katoliko, lalo na sa mga inosente, para kung makaabot man sa kanila ang bidyong ito sa The Bride of Christ TV, at least may gabay sila paano sasagutin.
Ayon sa dictionary.com, ang prophecy ay prediction kung ano ang magaganap ayon So, pansinin ninyo mga kapatid, gumagamit sila ng diksyonaryo. Di po ba? Gumagamit ng diksyonaryo. Kung gumagamit sila ng diksyonaryo bilang batayan sa kanilang pangangaral, ibig sabihin, hindi sila Bible alone. Gumagamit din sila ng referensya. Pero kung gumagamit sila ng online dictionary, punta muna tayo sa aklat. Ano ang sabi sa aklat na New Webster's Dictionary? Catholic, the original Christian Church before the schism between the East and the West, the Roman or the Western Church, after the schism and before Reformation. Binanggit dito before Reformation. Ibig sabihin, wala pang protestante. Before Reformation. So, dahil gumagamit sila ng referensya, ang tanong dito, kung ang referensya ang batayan, sino ang nagtatag sa simbahang Katoliko? Balikan natin ang Collier's Encyclopedia and Knowledge, Volume 5, page 106. Catholic Church, Catholicos Universal General, term generally applied to the Divine Society founded by Jesus Christ. Malinaw, founded by Jesus Christ. Kaya bakit natin ginamit yung referensya? Gumagamit sila ng referensya online, kaugnay sa prophecy, definition ng prophecy. So therefore, hindi sila Bible alone. Ba't iniwasan nila ang ibang mga referensya kung saan nakasulat sino ang nagtatag ng simbahang Katoliko? Binanata nila ang simbahang Katoliko na ito daw ay Babylonia, pero kung ang simbahang Katoliko ay Babylonia, kung ang simbahang Katoliko ay hindi totoo, dapat ilatag niya o nila, kahit sa mga ministro, mga pastor, mga kapatid, na ang simbahang ito ay tatag lamang ng tao. Kung tatag lang ito ng tao, sino? Yon ang mahirap nilang ituro. Sino ang tao na nagtatag sa simbahang Katoliko kung hindi ang ating Panginoon Jesucristo? Tuloy natin. sa diniklara ng isang propeta na may divinely inspired or galing mismo sa Diyos. Ang Biblia ay punong-puno ng propesiya na mangyayari pa sa hinaharap. At isa nga sa mga libro ng Biblia ay ang Book of Revelation, kung saan dito na isulat ang mangyayari sa hinaharap. Sa dami ng propesiya na nakasulat sa Book of Revelation, may isang propesiya tungkol sa tinatawag na babaeng Babylonia. Kung babasahin natin ang Pahayag chapter 17 verse 3, Noon ay nasa ilalim ako ng kapangyarihan